Balik torneo po si Grandmaster Wesley So sa ginaganap po na German Bundesliga 2024-2025. Mahabaan po kasi yung event na ito eh. Ito po ay team tournament na ginaganap sa may Germany. So may 16 teams po yan, tapos round robin yan. Kasali po dyan lahat po, halos lahat po ng top players sa buong mundo. Sila Magnus Carlsen andyan. At eto nga po sa team nila Wesley na Dusseldorfer SK, aba, ka-teammate niya po dyan si Arjun Elgaisi, board 1. Board 2 po siya, board 3 sila Anish Giri, at marami pang player na malalakas. Ano po ang nangyari? Eto, kalaban po ni Wesley yung team ni Shakir Mamedjarov. This game is very important for the side of Wesley. Hindi lang, of course, kailangan manalo yung team, but para sa pang-sariling kapakanan dahil nalaglag po si Wesley sa top 10. Pang number 12 na lang po siya sa buong mundo. At kung maipanalo niya po yung laban na ito, aba, tataas po rating niya. Anong nangyari? Tingnan po natin. Puti po si Grandmaster Wesley So dito. Ang tinira niya po, E4. Di ba commonly nagsisi-4 D4 si Wesley, pero E4 ang pinawala niya kay Mamedjarov na sinagot po ng Sicilian. Ayun, pag ganyang Sicilian, exciting yan. Malamang bakbakan talaga to eh. So, ang sinagot po, Knight F3, tapos nag-E6. Aba, ito po yung Sicilian opening na French variation. Kasi natatranspose yan sa parang French setup pag nag-D5, di ba? Anyway, D4 agad yan ni Wesley. Yan po yung linya, kinakapture po, Knight takes. And then, tumira lang ng A6. Aba, Sicilian Khan. Yan po ang linyang pinasok. Sicilian Canyon, ang common dyan, nag-Queen C7 later on, tapos Knight F6, ganun po yan eh. Kaya nag-E6 agad para walang Knight po sa B5. Anyway, sinagot ni Wesley ng Bishop D3 na tinirahan ng Bishop C5. Ito po yung linya sa Sicilian Khan na modern Poligayevsky variation. Inatake yung kabayo, syempre tatakbo yan. Pagkatakbo atas yung bishop, ayun, sa A7. So, parang nandito. Ewan ko po kung napanood nyo yung isang laban sa World Championship between Ju Wenjun recently, no? At Tan Xuanji. Ayan yung tinira ni Tan Xuanji kay Ju Wenjun eh. Anyway, tumira po ng Queen E2 si Wesley. Yan po yung main line. Nag-Knight E7, develop naman. Ang common, Knight C6 eh. Pero ito okay din. Ang Knight E7, sinagot po yan ng C4 ni Wesley na kung saan medyo may pagka-solid talaga. Ayan, parang Maroxy Vine setup. Solid po na approach yan, bago po mag Knight C3, talagang nandyan muna yung pawn. Anyway, ginawa po is Knight C6 developed, and then nag Knight C3 na nga, nag-castling, at tinirahan lang ni Wesley ng Bishop E3. Pinalit yung Bishop na tinirahan lang ng D6. And after D6, nag-castling si Wesley. At ito po, ay linya pa rin. At kadalasan pong ginagawa dito, E5. At ang tinira po ni Mamedjarov, E5 din. Magtataka kayo, coach, bakit in E5 yan? Unang tingin po kasi pagka E5 mo, di ba backward pawn ito? Aba, okay lang. Kasi kailangan mabuhay yung bishop. At ito pong bishop ni Wesley, kinukonsidered siyang bad bishop dahil naharangan po siya ng mga pawn. Samantalang ito po, bad po ito, pero actively develop at pwedeng mapalit. Ang ginawa nga ni Wesley, kinapture yung bishop, binawi po yan ng tore at sinagot lang ng Queen E3. Ayun ang Queen E3. Pwede po later on, tumalon dito si Wesley, supporta po ng knight doon, may pressure doon, hindi makagalaw yung kabayo. Kaya ang ginawa niya, nag-bishop E6 muna para pag tumalon, baka kainin. Si Wesley So naman, nag-rook sa D1. Of course, kailangan niyang counterplay dito po sa weak pawn, backward kasi yan. Tumira po ng B6, ito pong si Mamedjarov na sinagot ng rook lang sa may D2. At pagka-rook D2, eto na. Nagkaroon na po ng novelty. Kasi ang dating tinira po dito is Queen B8. Ang idea ng Queen B8, papalitan ng tore. Pero si Mamedjarov tumira ng novelty, A5 lang. Ang tagal nag-isip. Tingnan niyo po, balik ko 103, naging 57 na lang. 6 minutes. Hindi pala ganun katagal. Pero matagal na din yun. Anyway, bagong tira po yan na kung saan ang kanyang pinaplano ay A4, A3. Dito siya maglalaro. Si Wesley So naman, nag-baterya lang po ng tore. Nag-A4 na nga. Tumakbo lang sa A1. Very interesting move to, no? Para dito siya pupunta.
Oh, tapos pwede ganun, pwede ganun. Bukod pa doon, nagbabantay sa possible talo ng kabayo later on. So, ang ginawa nga po, tumalon, pinalit lang. Ito naman po si Mami Jarov, dinipensahan ng kabayo, Knight C6, na sinagot ng Knight B5. Excellent move. Anong ginagawa niya? Threaten po yung tore. Threaten din po yung kabayo. Pag hindi mo pinansin, kainin, mawa 1 pawn down ka. Kaya persado gumalao, knight takes po sa b5, na pagka pawn takes, tumira po yan ng knight a5, aba, napunta sa gilid yung kabayo, may mga threat po siya dito, pwedeng tumalon din yung knight doon, pero lahat po yan, hindi pinansin ni Wesley, nag-knight b5. Actually, yung knight b5 pala, pinansin ng konti, dumipensa, pero ang main threat is papasok yan doon eh. So, ang ginawa po niya, nag-rook d7 para madepensahan po yung kanyang pawn. Kasi later on, example, tumalong ka dito, pagka takes, libre yan eh. Ayan, no? Kaya dinipensahan na agad. Kaso, nakasok pa agad yung kabayo ni Wesley at ang sinasabi ng engine dito, lamang na daw si Wesley. Grabe ka lamang. Clear advantage na daw. At ito ang matindi dyan eh. Pag kinapture mo po ito, kakainin to, tapos magbibishop siya doon, dipensado na, may pressure pa doon. Kaya nag-queen move lang. Pagka queen move na, pilitan, kinapture yung pawn, tinex. Of course, kakainin mo talaga yan eh. Kasi nga, magkakaroon ka ng pass pawn dito eh. At pagka takes, tinulakan lang hitting the queen, tumakbo po sa c5, hinahamon yung reyna, na kung saan tinirahan lang ni Wesley ng panapos na tira. Bishop a6. Grabe. Winning na daw. Bakit po winning yan? Ang tema po kasi niyan, ang Bishop a6 na yan, bukod po sa may threat na kakainin, suportado yung pass pawn. Kaya nga tumakbo po yung reyna eh. Pagtakbo ng reyna, nag-rook lang sa d3. Another excellent move. Grabe mga tira ni Wesley ah. Grabe, parang computer. So, rook move lang, nagtataka ba't umangat lang, no? Alam niyo kung anong threat? Pwede to. Ayan, no? Depensado kasi. Ang ginawa dito, nag-D5 na para mabuksan. Kinapture po lang po yan, takes, and then nag-group na nga po sa may C1 na kung saan, ayun, grabe yung pasok ng tore. Masusuportahan talaga yung B6 na pass pawn. So, nag-queen D6 po yan, kinapture, takes, and then, pinalit yung reyna na pa-resign si Mami Jarov. Dami nagtataka dito. Ang aga naman na resignation na yan. Bakit nag-resign? Okay, eto po ang nangyayari. Ipapakita ko. Pag po kasi tinix po yan, capture na ganun, saan pupunta yung bishop, kung wari lang kinapture mo to, tutulak. At rook c8 is undependable. Kahit depensan mo pang ganun yan, magro-rook c8 pa rin. Ganun ang mangyayari. Ang pinaka-best move na lang daw po dito, sabi ng engine, queen e6 na sasagutin pa rin ng b7. Well, coach, di ba libre to? Well, libre yan, pero pag tinex mo, may queen takes sa f8 na kung saan, ayun, promote mga sir. Grabe, no? Anyway, balik po natin doon. May iba pa bandira. Example, dito nga, tumulak. Di wag nating kainin. Depensahan. Wala pa rin, sir. Queen C8 pa rin eh. Queen C8 pa rin. Wala talagang magawa, kaya Mami Jarov naparisay na lang. At dahil po sa panalo na yan, Wesley So umangat ng konti sa rating sa buong mundo. Tingnan po natin yung current live rating as of the moment. Ayan po, oh. So, Magnus ang number 1 pa rin. Pero kung makikita nyo, si Wesley So umangat ng isa. Pang 12 na lang kasi siya eh. At kahit papano, medyo nalalapit na po siya makapasok sa top 10. Kung manalo siya ng 2 sunod pa, number 8 na siya. Baka lumagpas pa, baka mag number 6 pa. Kailangan niya lang manalo ng 2 sunod pa sa rating na 2,700. Aangat ulit si Wesley. At yan ang kanyang kailangan para po makabalik sa top 10 at ma-invite ng ma-invite sa mga malakihang event. Kasi recently, wala siyang masyadong invitation eh. No? Anyway, congratulations Wesley. Napakagandang panalo niyan. Sana magtuloy-tuloy na. Nang exciting lagi yung mga labanan. Alam niyo naman tayo, sabihin na nating madalas talo si Wesley, pero ako Wesley So pa rin eh.
Pilipino yan eh. Kaibigan natin yan, yan sinusuportahan ko. Anyway, muli po yung Coach Pini Master Daniel Causo. Abangan po ninyo yung mga susunod nating video. Hanggang sa muling pagkikita, God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.